Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ako si Father Andy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pananampalataya ngayong Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo, habang tayo po ay nananatili sa karanasan ng isang pandemya. Upang simulan po ang ating bahaginan, sama-sama po natin ilagay ang ating puso at ang ating kalooban sa pakikinig natin sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko na sa inyo ng patalinhaga. Subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyon, hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan, at hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo. Sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo at naniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Ang ebanghelyo po natin sa araw na ito ay wari bagay naghahanda sa atin sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Pinagdiriwang po natin simula pa po kaninang mga anticipated masses hanggang bukas po araw ng linggo. Kung mapapansin po natin, ang mga pananalitang binitawan ng ating Panginoong Jesucristo ay nagdadala sa atin sa isang karanasan na siya ay pabalik na sa Ama. Lilisan at babalik na sa Ama. Ngunit ang paglisan na ito ay may kalakip na pagpapanatili ng ugnayan. Di ba maraming karanasan ng paglisan? Meron po karanasan ng paglisan tapos ang dulot na may kalungkutan kasi nagpapakalam po sa isa't isa. Meron naman po paglisan na tanda ng pagtatapos. Di ba? Ayaw mo na sa akin, ayaw mo na sa iyo, wala na tayo. No, naman gano'n. O kaya naman, yung paglisan na alam mong mayroong nais na ipagpatuloy. At paglisan na mayroong kalakip na pagpapanatili ng ugnayan at pagmamahalan. At ito po yung nais ng Panginoong Hesus sa atin, yung huling bahagi at mukha o larawan ng pag-alis. Na siya ay babalik sa Ama, hindi para lumayo sa atin, hindi para iwan tayo. Bagkus ang kanyang pagbabalik sa Ama ay pahayag ng ating malalim at malapit na ugnayan sa Diyos. Na ang kanyang pagbabalik sa Ama ay tanda na ang kanyang mga ginanap dito sa lupa ay pawang mga kalooban ng Ama sa langit. Kaya sinasabi ni Jesus na humingi kayo sa Ama sa aking pangalan. Alam niyo po, minsan kapag binag-lead ng prayer, sinasabi nila, in Jesus' name. No? Tapos kung mapapansin niyo po sa misa, malinig niyo po marinig ang mga panalangin na nagtatapos sa inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Ba? Bakit? Sapagkat si Jesus na mismo ang nagpakilala sa atin na siya ang daan natin patungo sa Ama. Pag nakikita natin si Jesus, ang kanyang mga ginaganap ay ang nais ng Ama sa langit. Kaya po, yung ganitong klaseng pagpapahayag sa atin ng mabuting balita ng Panginoon, na humingi tayo sa Ama sa pangalan ni Jesus ay isang napakagandang baon natin na dapat nating panghawakan, lalo na po sa kasalukuyang panahon. Bakit? Sapagkat dito po nakikilala natin kung paano mayroong mahalagang bahagi si Jesus sa buhay natin. Bakit kailangan sa pangalan ni Jesus? Sapagkat sa tuwing tayo ay kumikilala sa pangalan ni Jesus, nababatid natin ano ang niloloob ng ating Ama sa langit. Sapagkat walang ibang ginanap si Jesus, kundi kung ano ang hangad ng Ama sa langit. Kapag po tayo humihiling at tumitingin tayo kay Jesus, alam natin kung anong dapat hilingin natin. Kapag tayo ay nagdarasal at ang sentro natin
Ang huwaran natin sa larangan ng pananalangin, gaya ng ginanap ni Jesus, kung paano niya tinuruang magdasal ang mga alagad. Ayaw magangat tayo, hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa nakararami. Ito na nga po itong ipagkakaloob ng Diyos. Halimbawa, sa kasalukuyang panahon, marahil po, ang panalangin ko'y panalangin niyo din. At ano pong pangkaraniwang panalangin natin sa kasalukuyan? Hulaan ko po, pero sana ay tama po ako. Una, sana po mawala na itong pandemya ito. Bakit? Para ba sa sarili natin? Hindi. Dami na pong nagugutom. Ang dami na pong nahihirapan. Ang dami na pong walang trabaho. Lumalaganap na po ang diskriminasyon. May mga tao po na dulot ng pagkabugnot, kalungkutan at pangungulila, ay nagkakaroon ng problema lalo tigit sa larangan ng kanilang buhay. Panginoon, huwag na lang sa akin. Para na lang sa kabutihan ng lahat. Ang pag-aangad na hindi makasarili ay larawan at mukha ni Jesus. Siguro po, isa rin sa mga pangunahin nating prayer ay gumaling ang mga may sakit. Hindi lang po yung mga may COVID, kundi yung may mga malulubang karamdaman sa kasalukuyan dahil ang nagdurusa po sa kasalukuyan ay maging yung mga tao na may karamdaman na hindi man COVID pero dahil hirap magpagamot, hirap makapunta sa mga ospital, hirap na makipag-ugnayan sa kanilang mga doktor sapagkat ang pangunahing tinutugunan sa kasalukuyan ay ang COVID-19. Panginoon, dumutan mo po sila ng kagalingan. O Diyos Ama, kalakasan at kagalingan sa mga kapatid namin na may karamdaman sa pangalan ni Jesus ay hinihingi namin sa iyo ng kagalakan. At syempre po, kapayapaan ng buong mundo at paghihilom. Ang naidulot po ng ganitong klaseng pandemya ay hindi lamang karamdaman, kundi mga mag-aaway-away, mga sandali at pagkakataon na may pagkakanya-kanya, mga pagkakataon na may nang-aabuso ng kapangyarihan, o maging ng kayamanan at kakayahan. Panginoon, nawa ay dulutan mo kami ng kapayapaan. O Diyos Ama, sa ngalan ni Jesus. Mga kapatid, alam po natin na sa kabila ng ganitong klaseng krisis na ating nararanasan, mahaba ang panahon, bawat umaga ay parbagang walang kasiguraduhan. Pero lagi nating tatandaan ang mga katagang binitawan ni Jesus. Na kung tayo hihiling sa Ama, hilingin natin ito sa Kanyang pangalan upang maganap ang ating kagalakan. Kaya kung lahat tayo magsusumamo, lahat tayo mamumuhay batay sa mga itinurong aral sa atin ng Panginoong Jesus, diringgin ng Ama ang ating sama-samang pagsusumamo. Ituon natin ang pansin natin sa mga ginanap ni Jesus. Sapagkat ang hangad ni Jesus ay manatili tayo sa Kanyang ugnayan o sa ugnayan natin sa Kanya. At paano natin napapanatili ito? Kapag pinaghahalian tayo ng pagmamahalan sa isa't isa. Ang pag-ibig po ang nagpapanatili sa ating ugnayan sa Diyos. Kaya kahit si Jesus ay nakabalik na sa Kanyang Ama, nananatili natin siyang nararamdaman sapagkat ang pag-ibig na Kanyang ipinamalas at ipinadama sa atin ay pwede pa rin nating pagsaluhan at bigyan ng katuparan hanggang sa kasalukuyan. Sa gabi pong ito, may makakasama po tayong mag-asawa. Sila po ay isa rin sa mga malalapit naming kaibigan, mga lingkod simbahan din po sa isang parokya po dito sa Diocese of Imus. Marami din po kaming mga pari na tinuturing sila bilang bahagi na rin po ng aming mga pangalawang pamilya. Sila po ay walang iba kundi si Ate Alma and Kuya Edgar o Egal Sambra. Tawagan po natin sila.
Magandang gabi po. Magandang gabi din po. Salamat po sa inyong pagtanggap sa aking imbitasyon para dito sa ating online faith sharing. Nabigla po ba kayo? Karangalan po, Father. Karangalan po, Father. Salamat din po. Sa pag-imbita. Sige po, Kuya Egay at Ate Alma, pwede po pakilala kayo sa mga nanonood sa atin. Ano po, good evening. Ako po si Father Egay, Edgar Zambrano. Ano po kami, paroky ng San Lorenzo. Dito sa Bigas Press, Bacoor, Cavite. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood. Magandang gabi po, Alma Zambrano po. Sa lahat po man ng mga nanonood, magandang gabi po sa inyong lahat. Kuya Egay and Ate Alma, kamusta po kayo sa sitwasyon natin ngayon? Siyempre po, isa rin kayo sa mga nag-a-adjust, lalo na po sa kasalukuyan na ito na talagang nagdulot ng malaking epekto sa atin. Kamusta po kayo? Paano niyo po hinaharap ang bawat araw niyo? Siyempre po, sa diwa ng ating pananampalataya, paano po ninyo napapanatili yung katatagan at kalakasan, lalo na po sa ganitong sitwasyon? Sige po. Ako muna po, Father, bali, malaki po yung pasasalamat po namin na nakasama po kami doon sa pilgrims. Kasi po, eksakto po talaga eh. Mga 2 days after na makauwi tayo galing po doon sa Holy Land, tuloy-tuloy po yung quarantine natin eh. Kaya nung time na nangyari po yung gano'ng pandemya, parang mas lalo pang lumalim yung aming pananampalataya sa Diyos. Yung dati ay hindi kami nakapagsimba araw-araw. Araw-araw po naman kami ng online masses. Oo, tapos nag-rosaryo sa araw-araw. At saka parang iba yung pakiramdam pag yung hindi ka maka-attend ng mass, saanapin mo yun. Hindi lang siguro gawa sa nangyaring pandemya, kundi hindi na kasi nakapagsimba eh. Tapos parang iba na yung naging kalakaran ng panahon. Bukod sa mga narinig kong balita, bukod sa mga pangyayari, talaga po di mawawala kahit ano doon yung aming pananampalataya sa Panginoon. May pag-aalala pa rin at takot. Pero iba kasi ang pag may pananampalataya ka kasi may dulot ng pag-asa sa puso. Gawa ng siguro yun yung dulot na pag-ibig na ni Jesus. Yun yung pag may pananampalataya sa Kanya. Salamat po, Ate Alma. Si Kuya Egay naman. Good evening po, Father. Good evening po. Sa totoo lang po, unang-una, siyempre salamat sa Diyos. Dahil talagang, alam niyo, nagsulat-sulat pa siya. Pero ito palang interview, pagka yung on the spot, parang masasabi mo talaga kung yung nararamdaman mo. Noong una, sabi ko, ba't ako kasama ka dyan? Parang alam ko naman hindi ako sanay sa ganyan. Pero sa totoo lang po, di ba galing tayo ng pilgrim na. Noong pagdating, parang maluwag, kasi parang punong-puno eh. Punong-puno tayo ng yung pang-hope at pananampalataya. Siyempre galing tayo sa lugar na kung saan nangyari lahat-lahat. Talagang nung nangyari yun, although hindi ko iniisip na tatagal ng ganito, pero positibo kung parang maluwag sa loob. Siguro dahil, siyempre galing tayo dun sa lugar na kung napatunayan natin na talagang totoo siya, parang hanggang ngayon nandito siya. Yung nararamdaman ko at saka yung parang nung una, siyempre may busy kami mag-asawa. Ang alam ko lang talaga, yung pagdating ng linggo, obligasyon na magsimba. Tapos nung nangyari itong pandemya na to, nagulat ako na
simula Lunes pala hanggang Linggo, may ganun pala. Kasi noon iniisip ko, yung ano lang natin yung Sunday, di ba? Yung parang Mass. Ngayon, ngayon ko lang talaga totoong nalaman na mula Lunes hanggang Sunday, mayroong mga pagbasa na gano'n. Totoo lang po araw-araw sa Mass nyo. Although, syempre, hindi ko naman talaga yung masasabi yung mga homilya kung talaga pero talaga pong tumatagos sa ano ko, sa kaisipan, sa puso ko at sa kaisipan ko na talagang parang sa kanya ka lang talaga pwedeng humingi ng kapanatagan. Parang walang iba. Totoo lang po, hindi naman sa may mga worries ako pero hindi katulad dati. Kasi kung una-una yung mga balita, di ba, yung mga talagang tinamaan, parang mga importanteng tao sila sa lipunan eh. Pero kumbaga walang pinili talaga yung pandemya na yan eh. Kumbaga parang naramdaman ko na napakaswerte ko na nakilala ko siya ng mga panahon na to. Sa totoo lang, Father, parang ngayon lang talaga ako parang nagkaroon ng yung parang spiritong, yung Holy Spirit na nagkaroon ako sa buhay ko. Kasi unang-una nung bata ako, yung panisipan na pasukan ko ay naglipayan. Hindi pala siya Katoliko, kaya nung napunta ako dito sa Manila, simba dito, iba yung mga kanta, iba yung ritual. Kaya yun, talagang nagpapasalamat ako na kumbaga positibo kung natanggap yung mga nangyayari ngayon na hindi ako, yung nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi niya ako binigyan ng, di ba yung iba kasi medyo iba na yung tanggap nila, hindi nila maintindihan. Kaya yun po yung ano ko sa nangyayari sa akin, yung personal experience. Yun po yung fact. Salamat po, no? Magandang tingnan natin yung ilang mga puntos na inyo pong ibinahagi. No? Una, syempre po yung karanasan ng ating pong sama-samang paglalakbay. No? Tapos bumalik po tayo dito. Kagaya nga po ng nasabi ninyo, Kuya Egay at Ate Alma, na talagang baon-baon natin yung nag-aalam na pananampalataya. Tapos dumating tayo dito sa Pilipinas na meron na tayong hamon na haharapin. Una, syempre, yung ating self-quarantine na gagawin. Marami tayong bagay na dapat na isaalang-alang kasi iniisip din natin lalo na yung mga tao na maaaring makasalamuha natin. No? Pero at the same time, hindi nawawala sa kamalayan natin yung tinatawag na support system. Lalo na po sa kalagayan ngayon, mga kapatid, tatandaan po ninyo kagaya din ng binabanggit po ni na Ate Alma at Kuya Egan. Mahalaga yung suportahan ngayon. Kasi, syempre po, may mga kakilala tayo na bagamat sila ay nasa kanilang mga tahanan, iba pa din po yung nagagawa natin silang kamustahin, nagagawa natin sila na makasama kahit man lamang sa ganitong klaseng pamamaraan. No? Tapos yung kanina na binabahagi din po ninyo na yung karanasan ng pang-araw-araw na misa. Sa totoo lang po, syempre hindi naman po talaga lahat ng mga Katoliko Kristiyano ay sanay na araw-araw sumisimba. Pero bagamat nandun yung kamalayan natin at kaisipan na araw-araw naman talaga yung may misa sa simbahan, pero ngayon, sa isang sitwasyon at pagkakataon, sa hindi pa natin inaasahan na pamamaraan, pero nakikita natin yung pagkilos ng Diyos. No? Nakikita natin kung paano tayo pinag-uugnay ng Diyos sa sitwasyon na ito. Siguro po, ang tawag dito, kapag napakaabala natin, talagang kapag tayo nagpaalipin sa kaabalahan ng mundong ito, ay talagang makikita natin isa sa mga nabibitawan natin ay yung dapat na nabubuo nating magandang ugnayan sa Diyos. Ganda nga po ng gospel ngayon no? Kasi di ba si Jesus ay nagtatagubilin sa kanyang mga alagad. Tapos may bilin siya na pumiling kayo sa Ama sa aking pangalan. Yes. Kapag tayo ay lumalapit sa Diyos Ama sa pangalan ni Jesus, ay nakikita natin walang ibang hinangad si Jesus kundi yung mapalapit tayo sa Diyos. Mapalapit tayo sa Kanya. At yung pagiging malapit natin sa Kanya nagdudulot sa atin ng lakas, ng katatagan,
ng kapayapaan ng kalooban. Tuwa ako, sabi niya ni Kuya Egay at ni Alma, sa inyo po mga nakikinig, narinig niyo po. Yung sabi niya, ramdam na ramdam niya ngayon yung araw-araw pagninilay ng salita ng Diyos. Siyempre, hindi naman maghapon ka magninilay, kundi yung bang bawat araw ay meron kang nagiging gabay. Siyempre po sa panahon ito, lalo na po mga kapatid na nakikilakbay sa amin ni na Ate Alma at saka ni Kuya Edgar, no? Kuya Egay. Sana po hubugin tayo hindi ng mga masasama at negatibo opinion at komento na nagdudulot lang naman na hindi maganda sa ating lipunan. Kundi mahubog tayo habang tayo ay nagiging mapagmasid, mapagkilatis at nagiging bukas sa maraming mga pangyayari sa kapaligiran natin, ay mahubog tayo sa salita ng Diyos sa kasalukuyan. Na itong sitwasyon na ito, syempre hindi natin nagugustuhan na humaba pa itong pandemya na ito. Pero sana po habang tayo ay nasa ganitong sitwasyon, huwag din natin sayangin ang pagkakataon na palalimin ang ugnayan natin sa Diyos. Na yung mga naririnig nating araw-araw ng mga pagbasa at pananalita o salita ng Diyos at mabuting balita ay maging gabay natin sa pagharap natin sa tinatawag na new normal life. O sa termino nga po natin sa online faith sharing, yung tinatawag na renewed normal way of life. Pinanpanibagong normal na buhay. Ibig sabihin, hindi na tayo makakabalik sa dati nating paraan ng buhay. Pero sana, haharap tayo sa isang panibagong yugto ng buhay natin pagkatapos ng pandemya ito hanggang sa kasalukuyan na meron ng pinagpanibagong puso at kalooban. Na ang tunay palang normal na pamumuhay ay yung kasama palagi ang Diyos. Hindi pala normal ang buhay kapag wala tayo sa Diyos. Kapag nakahiwalay tayo sa Diyos. Dahil kahit si Jesus nagsasabi sa atin, kahit na siya'y babalik sa Ama, mananatili ang ugnayan natin sa Kanya. Si Jesus ba ang umalis? Mukhang hindi yata. Mukhang tayo ang dumilisa. Sa sandali na ayaw nating tahakin ang landas na nais ng Diyos para sa atin. Kuya Egay at Ate Alma, i-share ko po sa inyo yung mga reflection o pagninilay ng mga nanonood sa atin. No? Babalikan ko po kayo. Sige po. So kanina po, meron po akong ipinost na gabay sa ating... Pero bago po ang lahat, kilalanin syempre po natin ang mga nakikilakbay sa atin sa gabing ito. Una po, kasama natin si Ate Elizabeth Alfonso, Ate Julie Bigasinto, si John Bear. Si John Bear nanonood? John Bear, wala ba kayong program ngayong gabi? Si Ate Ami Canonisado, Ate Malu Adante. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang aking kuya ay nakakapanood na ngayon ng online page dahil meron akong signal ng internet sa bahay. No? Hello kuya, kamusta sa inyo dyan? Si Rafael Nazareno ay nanonood din sa atin. Ate Ellen Lipat, Jocelyn Tejano, Nerissa Irene, Sally Alagon, Esmeralda Vasquez, Kay Manalo. No? Magandang gabi sa inyo lahat. Jocelyn Tejano, thank you Jesus, thank you Lord for everything. Have mercy on us in the whole world. I trust in you. Sabi po ni Ate Jocelyn, panalangin po niya. Ate Jessica Rosas, Ate Erlinda Raqueño, Ate Jem Katipay, Ate Sandra Leopando, Ate Angie Marambat, Ate Ligaya Tokhayaw, Nanay RC, nakikinig din sa atin, Christina Almogel, ID Kamama, Ate Pilar Ramirez, Just Minocando ay nakikilakbay din po sa atin, isang seminarista. Si Ate Silvestra Domino, Ate Roda Panalili, Hermie Rosanes, si Brother Hobie Panganiban ay nakikilakbay din po sa atin mula sa turn natin, mga seminarista po. Si Ate Renelida Ancheta at syempre po si Ate Bebs Plaza. May kumakaway po sa akin dito sa studio. Mukhang meron po siyang gustong ikabati. Abot mo nga sa akin yung gustong ikabati. Kasama ko po dito ngayon sa seminar si Brother Ivan, ang kanyang mga kasama. Hi, brother. Sabi po ni Brother Ivan, happy birthday daw po sa pinaka-pogi talaga. Niyang kuya sa seminaryo. Birthday po ni Brother Eman Ervino. Brother Eman, happy birthday sa pamanan doon. Ay asahan mo ang aming mga panalangin.
Salamat sa mga seminarista na patuloy na nakikilakbay at umaalalay po sa akin dito. Kung nakikita niyo po kung bakit nag-level up ang ating online page sharing, hindi po yan sa sarili kong kakayanan lang. May mga tumutulong po sa akin. At kung mapapansin niyo po sa mga nagdaang mga araw, marami na po kayong mga programa na napapanood, nababasa dito po sa ating A Journey to Faith Network. May kasama na rin po tayong madre at syempre po yung iba po mga seminarista at mga kabataan po para makilakbay sa atin. No? Basahin ko po yung mga sagot ng mga kapatid natin. Simple lang naman po ang online faith sharing guide natin ngayong gabi. No? Sabi ko po sa gabay bahaginan, kamusta ang iyong ugnayan sa Diyos? At ilang mga sagot po na natanggap natin, sabi po ni Reginald Macaraeg, masasabi ko po na everyday is a miracle. Lalo po na mas kumakapit ako sa Kanya, pakikinig at pakikibahagi sa misa, through live streaming, everyday readings of the Bible. No? Salamat. Nakita ko si Father Aljun ay nakikinig. No? Father, magandang gabi po sa inyo. Salamat Kuya Reginald sa iyong pagbabahagi. Everyday is a miracle. Parang masarap gumising kapag ang bawat araw ay isang milagro at himala. Yes. Di po ba? Yung bang, pag nulat pa lang ng iyong mga mata, alam mo may pandemic pa din, pero sa tuwing makikita mo yung liwanag ng isang panibagong umaga, parang gaganapin mo na lang ang isang buhay na sasabihin mo, Panginoon, ikaw na pong bahala sa amin, ha? At patuloy kaming kakapit sa iyo. Sabi po ni Ate Mayet, kasama din po namin sa group, always worth it po na makipag-ugnayan sa Diyos, no, kay Lord. For everything and for anything, everywhere and anytime. We thank Him for whatever happened, good or bad, happy or sad. He directed me always in every circumstances. Yung ugnayan po natin sa Diyos, hindi lang po dahil sa maganda yung nangyayari sa atin. Kundi ang ugnayan natin sa Diyos ay sa bawat sandali ng ating buhay. Kahit na ano pa pong hinaharap natin. Maaaring sa mga problema at pagsubok sa buhay, kahit ang pinagkakatiwalaan natin ay pwede tayong iwanan at bitawan. Pero ang Diyos ni kailanman ay hindi tayo iiwanan sa kadiliman, bagkus lagi tayong sasamahan. Salamat po Ate Bayan. Si Ate Rosario Amboy, I never felt this close to God like now. Despite all the struggles, He is there for me, guiding me when sometimes I get confused. But always something happens that boosts my faith and trust in Him. Walang iwanan po talaga. Parang yung sinishare kanina sa atin ni Kuya Egan, yung ugnayan na ito natin sa Diyos ay talagang nag-alam, yung bang araw-araw, parang siguro po Kuya Egay, yung bang parang araw-araw pag hindi tayo nakakapakinig na salita ng Diyos, parang kulang na yung araw natin. Pero ngayon, talagang makikita natin kung paano tayo unti-unti na niyayakap ng Diyos sa sitwasyon na ito na ating hinaharap. Salamat po Ate Rosario. Si Ate Ellen Lipat, isang ugnayan pagising sa umaga ay pasasalamat sa panibagong buhay na handog niya. Na sa bawat gagawin at sasabihin sa buong maghapon ay sisikapin siya ang makita at madama sa akin ng iba. Gayun din ang makita siya sa aking kapwa upang hanggang sa pagtulog may kapayapaang madarama na dulot niya. Pagising sa umaga, pagmulat ng mata, hanggang pagpikit ng mata upang umaalam sa isang araw, ang Diyos ang nananatiling kasama. Yun yung ugnayan na sinasabi ko po kanina sa pagdinilay. Ang pagbabalik ni Jesus sa Ama hindi nangangahulugan ng kanyang pag-iwan sa atin. Ito ay mas lalo pang pagpapaalam ng kanyang ugnayan sa bawat isa sa atin. Salamat Ate Ellen. Ate Melissa, hi po Father Randy, always thankful for all the blessings mula sa Panginoon. Mahigpit ang kompetensya laban sa COVID-19 versus sa Panginoon. Sa dami ng online, live na misa, live rosary, pagbabasa ng aral ng Diyos, pakikinig ng salita ng Diyos, magandang pagbabahagi ng inyong programa na sa atin na lang po siguro kung ignore mo pa. Masaya, maaga, magaang, nakapakiramdam na sa aking pakiramdam sa gabay at tulong ng Panginoon ramdam ko, natalo na ang takot natin sa COVID. Salamat po Ate Melissa sa simpleng payak at paraan na aming nagagawa sa tulong po ng mga seminarista ay nakakapagdulot po kami ng gabay at lakas at inspirasyon po sa inyo. Salamat po.
Isa po sa direksyon at tanging dahilan ng online faith sharing na ito ay yung, di ba, ito po ay nasa tinatawag na Journey to Faith Network Group or Group Network sa Facebook. At isa po sa pangunahing layunin ng network na ito ay yung dalhin tayo patungo sa karanasan ng mas maalam pang pananampalataya sa Diyos. Salamat po, Ate Melissa. Sabi po ni Maria Vargas, hindi po ako tinitigilan ng Diyos. Tinitigilan ng Diyos. Wow. Nananatili po siya sa akin. Kaya po, ang tanging nagagawa ko ay tumutugon. Kailanman ay hindi niya ako iniwan at kailan ay hindi pinababayan. Parang sarap po makabuo ng isang ugnayan sa isang Diyos na hindi ka iiwan. Yun bang meron ka nararamdaman na security? Di ba? Minsan ho, pag minakilala ka, minahal mo, binigay mo ng lahat, no? Nagsakripisyo ka na, bago iwanan ka lang naman pala, no? Parang saan patungo ang buhay na gano'n? Pero yung may Diyos na nangangako sa'yo na aalis na lang, sasabihin pa sa'yo, mananatili ang ugnayan sa'yo. Siguro mas pangahawakan mo yun sa kasalukuyan. Salamat po, Ate Maria Marquez. Si Ate Ligaya Tokayo, matatagang ugnayan ko sa Diyos. Wow! Sapagkat araw-araw ay binibiyayaan niya ako ng buhay at magandang kalusugan. Salamat po sa patuloy na katatagan. At sana po sa inyong mga karanasan, pananampalataya, huwag po kayo magsasawa na magbahagi nito, lalo na sa mga kapatid natin ang pinanghihinaan ng kalooban. Makakaraos po tayo. Amen? Amen. Amen. Dapat kinakausap. Sabi po ni Tatay Rosando Franco, ito po isang lay minister, dahil po itong kasama sa isang misa. Sabi ko, usap po pinakikinggan at sinusunod ang salita ng Diyos sa pang-araw-araw nating buhay. Ano man ang ating ginagawa at ginagawa. Yung bang, ang ugnayan natin sa Diyos, hindi ito seasonal, hindi ito napapanahon. No? Na parang, ngayon susunod ako sa iyo, Lord, bukas hindi na. Hindi gano'n. Dapat bawat desisyon, dapat iniisip. No? Naalala ko po yung mga seminarista. Isa po sa mga malimit nilang marinig na linya sa amin, lalo na po sa amin ng spiritual director, na pagdasalan mo na ba yan? Kasi baka maya ginagawa mo yan, hindi mo naman pala inilalapit sa Diyos. So yung ugnayan baga na kahit yung pagising mo sa umaga, nagawa mo bang ilapit ito sa Panginoon? Salamat Tatay Rosendo Franco. Sabi po ni Ate Josie Trasmanas, mas lalo po naging matatag ang pakikipag-ugnayan ko sa Diyos sa araw-araw, gaya ng ugnayan naming pamilya. Kasamahan sa hanap buhay, nagkikita-kita kami 2 beses sa linggo na ligtas, may balitaan, sa pang-araw-araw namin buhay kasamahan sa lingkod simbahan na sa oras na kami magkamustahan at dalawin ng kapila, maglinis, magdilig ng halaman at sabay-sabay na binibigkas na sana magbukas na muli ang simbahan at kapilya upang ang komunidad ay magkasama-samang muli magpasalamat sa Ama at Inang Birheng Maria. Kaya't batid ko na mas tumibay at napalapit ako sa Ama sa araw-araw na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Salamat po, Padre, sa mga bahaging ito. Salamat sa Banal na Espiritu. Salamat, Ate Diyos, sa napakagandang pagbabahagi. Alam po ninyo, minsan po kapag may mga bagay na iniaalis sa atin bago o hindi natin nagagawa o hindi natin nararanasan, pero nakasanayan na po natin at pinahahalagahan natin, doon po natin makikita ang lalo pang halaga nito. Naunawa ko po, kagaya po kanina, may dumalaw po sa amin upang magdala ng kaunting pagkain at tulong. Sabi po niya sa Padre, miss na po namin ang pagsisimba sa kapilya namin. Hindi yung pag-aangat. At ito nga po, kahit na tayo wala sa mga bahay dalanginan sa kasalukuyan, kami lang po mga pari ang nasa loob ngayon ng mga simbahan at nagmimisa, pero lagi niyo pong tatandaan, pinag-uugnay tayo palagi ng ating pag-aangat na sumampalataya at magpahalaga sa Diyos. Dadating din po ang sandali magkakasama-sama tayo at huwag po kayong mag-alala. Malapit-lapit na po ito. Sama-sama na po tayo manalig, magtiwala at makipagtulungan, lalo na sa mga isinusugo ng Diyos sa atin upang tayo ay manatili sa kalakasan at magandang kalagayan. At syempre po, si Ate Algie Marabas ay mature in life, may faith in God has really gone deeper. Lumalim na ang ugnayan. Kaya nga po, pagkatapos ng pandemic na ito, renewed normal way of life. Ibang pinagpanibago na tayo, hindi ng pandemya, kundi pinagpanibago tayo ng Diyos nang harapin natin ang pandemya ito.
At panghuli po, kay Kuya Bert Roman, daily po nananalangin pa para sa kaligtasan. So, lagi nakikipag-usap sa Diyos. Yung ugnayan, palagi ang pagdarasal. Balikan po natin si Kuya Egay at si Ate Alma. Kuya Egay, Ate Alma, narinig niyo po yung mga ibinahagi ng ating mga kapatid? Yes. Yes po, Father. Opo, narinig ko namin. Salamat po. Ngayon po, bibigay ko po ang pagkakataon naman sa inyo para po sa mga nais ninyong iwan na mensahe sa mga kapatid natin na nakilakbay ngayong gabi. Sige po. Mauna po kayo, Kuya Egay, bago si Ate Alma. Salamat po sa lahat ng nakilakbay sa gabi ito. Sana po, kung meron pa man tayong mga alalahanin, sana po ano na lang natin sa kanya. Kumbaga, ipagpabayan na lang sa kanya na talagang sa panahon na ito, wala tayong ibang mahinga ng tulong kundi siya lang. At sana po maging kampante yung mga isipan natin, lagi pa natin yung pagpasalamat na sa kabila ng lahat, patuloy siyang nandiyan para sa atin, patuloy niyang binibigay yung mga pangangailangan natin, financial man yan or ano ba yun, yung parang pag-asa sa buhay. Kumbaga, wala pa tayong ibang sabihin na lang or isipin, magpasalamat dahil nandiyan siya lagi para sa atin at magpasalamat tayo dahil sa mga panahon ito na kung dati hindi natin siya, parang binabaliwala lang natin siya. Ngayon, kumbaga talagang grabe na to eh. Kung talagang kumbaga wala na talaga tayong ibang pwedeng kapitan kundi siya lang. Nakikilakbay sa gabi ito. Padre Randy, salamat po. Salamat po, Kuya Nakilala Egay. namin kayo. Father, idadagdag ko lang po sa karanasan po, yung bilang patunay po na yung sa inaano ng Panginoon sa promise niya na yung sa kanyang pag-alis, patunay po na nararamdaman natin na ang Diyos ay kapiling natin pagka mayroon tayong pananampalataya sa Kanya. Kasi sa akin po, kahit po yung sa pandemyang ito, kahit po walang kabuhayan ngayon, yung pagkasunod po sa sitwasyon nito, hindi lang po kasi sa sarili nakatuon ang pag-iisip at pag-aalala. Sa sitwasyon po namin, yung alam naman natin na buong mundo tumitigil, iniisip din po namin ang kalalagayan ng aming mga empleyado, yung ganon, yun siyang, kung may ano ka kasi sa Panginoon, may pananampalataya ka, parang hindi ka lang nakasenter sa sarili. May isip po rin yung mga kapwa mo, yung kagaya namin na meron kaming kaunting kabuhayan, iniisip namin yung kanilang kalalagayan, kung ano yung maipoprovide namin. Tapos dito rin po sa pandemya, meron din po kaming maliliit na komunidad na malapit lang sa subdivision. Yung tipong yung bigla kasi yung pangyayari na hindi mo akalain na mangyayari. Kaya sa akin, yung kung mayroon ka kasing nasa puso mo ang Panginoon, parang doon yung kahit mag-aalala ka man, doon pa rin yung pag-ibig sa kapwa. Oo, yun po yung parang pinaka-konkretong pamamaraan ko na parang maibahagi ko sa aking kapwa na hinahal ko rin sila sa mga maliliit na bagay lang. Tapos so Father, yung aking panghuling awag nito, yung sasabihin po ay, ang masasabi ko lang po ay matuto po tayong manalig sa Diyos. Ang ating pong pananampalataya o pananalig sa Panginoon ay magbibigay po sa atin ng pag-asa at kapanatagan sa buhay.
No? At kung may pananalig at pananampalataya, matututunan din natin na magmahal sa ating kapwa, hindi lang sa ating pansariling kapakanan. At yan ang magbibigay ng lubos na kagalakan sa ating buhay. Hindi man po tayo perfecto, pero iba po ang idudulot ng tao may pananalig sa Diyos. Na kahit na ano mang pagsubok sa buhay, may pag-asa at pagmamahal sa puso sa kabila ng pagtitiis at hirap na dinuranas. Yun lang po, Father. Salamat Magandang po. gabi po. Magandang gabi po, Kuya Egay and Ate Alma. Ganda po nung sinabi po ninyo, no, na nagkakaroon ng kaganapan ang ating kaligayahan kapag tayo nakakagawa ng mabuti sa ating kapwa. At Kahit kung sa sino mga man- simpleng pamamaraan. Opo, sa mga simpleng pamamaraan. Kung sino man yung nagturo sa atin para laging gumawa ng mabuti sa kapwa natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya Amen. tunay at ganap po na sa kabila ng ganitong klaseng sitwasyon na meron tayo mga kapatid, kayo po mga nasa inyong mga tahanan, sina Ate Alma po at Kuya Egay na nasa kanila pong tahanan, iba't iba po nating mga sambayanan. Sana wag po nating aalisin sa ating kamalayan na hindi hinaharangan ng pandemyang ito ang kakayahan natin gumawa ng mabuti. At syempre, magpakaya ng ating pagmamahal, lalo na sa ating kapwa. At sa ganun diwa, makikita natin, ang sarap palang tumulong. Ang sarap palang Yes. gumawa ng mabuti sa kapwa. Kung bakit kasi yun talaga tayo bilang tao. Mabubuti tayong tao. Kaya pag naisa sa buhay natin yung pagiging mabuting tao natin, pagiging isang Kristiyano na laging nakatuon ng pansin sa Panginoong Yesus, nagkakaroon ng kaganapan ang ating kaligayahan. Salamat po, Kuya Egay and Ate Alma. So bago po tayo Salamat po. thank you po. Bago po tayo magtapos, mamaya po babalikan ulit natin si Ate Alma at si Kuya Egay para sa ating closing prayer. Bago po tayo magtapos, ilang mga paalala po lamang at mga paanyaya. Papasalamat po ako sa mga nagpadala ng kanila po mga tulong sa iba't ibang pamamaraan para po sa ating faith works and love in action. Tayo po ay nakapagpadala ng kaunting tulong sa isa pong Hope for the Aged sa Tagaytay. Pangalan po ng Hope for the Aged na yun ay Kalinga. At nakapagbahagi din po tayo ng ilang mga relief goods sa mga kapatid natin na gipit na gipit po sa kasalukuyang pandemya ito. Layunin po ng ating programa na hindi lamang po tayo manatili sa mga pagninilay. Natutuwa po ako na ang mga na-interview po natin, nakikilakbay sa atin, meron po silang simpleng paraan ng pagtulong sa kapwa kagaya po ng ginagawa ni Ate Alma at saka ni Kuya Egay at ng ilan pa nating nakabahagi. At yun po ang direksyon natin. Natitipon tayo pag oras ng faith sharing, pero may paraan tayong isabuhay ang nagiging bunga ng ating pagninilay. Sa inyo po mga nagpadala ng tulong, di ko po kayo mabanggit isa-isa. Alam ko pong hindi nyo rin nais na sabihin ko pa dito, pero maraming salamat. Ramdam na ramdam po namin na buhay ang ating network, ang ating Journey to Faith Network or group. At gayon din po nagpapasalamat kami sa lahat ng mga nagbabahagi ng kanilang pagninilay. Kanina po, yun ang una pong pamilya sa atin sa Family Rosary, Rivera Family. Tama ba? Rivera Family, no? Sila po ang nanguna sa Rosary kanina. So, salamat po sa pakikipagkaugnayan din. Pakikipag-ugnayan din po ni Brother Christian Premista. At yung mga nagdaang araw, si Brother Rex na nagbahagi ng kanyang kwentong bukasyon, si Brother Emerson, kasama po yung nagbahagi ng frontliner, yung mga tula po at mga likha ni Brother Eman na yung pong yung tala sa garapon, no? Kaya nakakatawa po, tala sa garapon, no? Liwan, parang ganang liwanag na nasa loob ng garapon. At yung mga nagbahagi pa, no, yung pong iginuhit ng pananampalataya ni Brother Carlo Malaluan. No? Salamat, Brother Carlo. Pagsibol, Via Lucis. No? And then, sa mga susunod na araw po, marami po kayong mababasa at mapapanood sa ating online network. No? Papasok po ang Banyuhay, pagninilay ng mga kabataan sa kasalukuyan.
ang nonsense ni Sister Venus, no? At yun pong Lyrics of Faith ni Brother Johan. Bukas po ay meron tayong Holy Hour and Adoration. Yung mga sinesend nyo pong mga petition prayer ay inaalaala po na namin yan sa misa at syempre po sa banal na pagtatanod o sa pagtatanod sa banal na sakramento sa gabi. Kaya tulong-tulong na po tayo, makakaraos din po tayo, awan ng Diyos. Sikapin po namin na makilakbay sa inyo, basta po sama-sama lang tayo na maglakbay sa ganitong klaseng pananampalataya. Magdadasal po tayo, Kuya Egay and Ate Alma. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat. Amen. Salamat po, pagmahal na Ama, sa biyayang ito na ipinagkaloob mo sa amin upang muli na naman kami makapagbahaginan ng aming mga karanasan sa iyo at syempre maging sa aming pagpapahayag ng pananampalataya. Alam po namin na hindi namin nababatid kung kailan ang pagtatapos ng lahat ng mga hirap at sakit ng pandemya ito. Pero positibo kami at nananalig pumakapit sa katotohanan na mayroon kang pamamaraan na hindi namin pamamaraan. Nananabik kami sa karanasan ng panibago o pinagpanibagong normal na buhay na haharapin namin sa mga susunod na araw. At nawa po, habang kami ay nagpapatuloy sa aming buhay, patuloy mo rin ipadama ang iyong pagmamahal sa diwa ng sama-sama din namin pagbibigay ng aming bahagi at pagpapahayag din ng pagmamahalan sa isa't isa. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. nawa ay pagpalain po kayong lahat na makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. 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 Salamat po, Kuya Egay and Ate Alma. Thank you po, Father. Salamat dito, Father, sa inyo. Malaki pong, parang ang laki po ng naitutulong niya sa mga, ano po namin, spiritual life at lagi pa rin kayong nandiyan dyan. Kasi sa panahon ito, ang hirap po na wala po na naririnig na pakikilakbay or sa pananampalataya. Malaking tulong po kayo, Father. Maraming po salamat. Thank you, Father. Salamat din po Sana po sa inyo. lumawak pa yung ano. Opo. Mm. Mag-iingat po kayo palagi at lagi po namin kayong pinagdadasal at inaalaala sa Salamat. Maraming salamat po. Good night po, good night. Good night po. Good night, Father. Thank you very much. Thank you po. Sa inyo pong lahat na nakikilakbay sa amin ngayon, lagi nating tatandaan, pinaghihiwalay man tayo ng sitwasyon, pinag-uugnay naman tayo ng Panginoon. Ito po si Father Andy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pananampalataya ngayong Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo, habang tayo po ay nananatiling humaharap sa isang pandemya. Good night po and God bless you.